Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Simulan natin ang Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dingin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan na araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na, ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuutan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang. At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito na may nagtindig na at nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw.
Mahal kong hari, nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David, sinabi niya, "Bakit po kayo naniniwala sa nasabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yon. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuutan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyong akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lang ang gumagawa ng masama. Ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasing-liit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakakaalam tungkol sa usapang ito at siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo." Pagkatapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw nga ba yan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, higit kang mabuti kaysa sa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo, ang pawalan pa ng kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo lumalapit upang ako ay maligtas, pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak. Ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ko ito ng Diyos, sa aki di ikakait. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabantugat dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan, nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 at tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurin niyang Pedro, si Santiago at si San Juan na mga anak ni Zebedeo, sila yung tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago, na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote, na siyang magkakanulo sa kanya. Mga minamahal mga kapatid, ang buting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapanalig. Sinasama po namin sa aming panalangin at sa Santa Misang ito ang inyong mga dalangin ng kagalingan. Lalo na po yung mga may sakit, mga na may may masamang pakiramdam, na yung mga nasa bahay, yung mga nasa ospital at inyong mga tagapagbantay. Ang pinagtutunan po ng pansin niyo sa ating mabuting balita ay ang mga salitang sila ay tumungo sa burol at doon tinawag ng Panginoon sila. At siya ay umakyat sa bundok, tinawag niya ang kanyang nais at sila ay lumapit. Si Santa Teresa po ng Lisieux ay nagsumikap na isulat ang kanyang mga spiritual memoirs dahil ito po ay bilin ng kanyang kapatid na nung panahon na yon ay kanyang superiora. Sa kanya raw pong pagdarasal dahil ang totoo ay ayaw niyang sundin ang kanyang kapatid. Ayaw niya magsulat. Binuklat po niya ang Biblia at ito ang kanyang nabungaran. Siya ay umakyat sa bundok at tinawag niya sa kanya ang kanyang nais at sila ay lumapit. Para sa kanya po, wari siya ay kinakausap ng Panginoon. Ito po ang naging susing pagpapakahulugan niya sa kanyang buhay. Kung paano si Kristo ay gumalaw at hindi lang basta siya tinawag, hindi lang basta karapat-dapat, kundi ang nais niya. Kaya ito pong kwentong ito ay ang nadatili kaysa Santa Teresa at sa kanyang buong bahay. Our former Holy Father Benedict XVI said that the disciples' calling was a prayer event. Ito po ay naging resulta ng pagtawag sa 12 ni Jesus. Tinawag po niya yaong malalapit sa kanya. Kaya nga po sinasabi na tinuring niya na itong hindi ibang tao. Madalas ay higit pa sa kanya dahil sa kanilang pag-iibigan. Tinawag hindi dahil sa maaari nilang gawin o dahil sa isang malalim na pakahulugan. Pero dahil mula sa isang pakikipag-usap ng anak sa kanyang ama, ni Kristo sa kanyang mahal na ama. Naalala po natin yan na sinasabi rin sa ating Biblia, to ask the Lord for the harvest, to send out laborers into the harvest. Mai-imagine niyo po o maaalala kung paanong tinawag ang mga disipulong ito. Tinawag mula po sa bunga ng pananalangin ni Jesucristo. Di po ba siya ay pag may mahalagang desisyong gagawin, siya po'y pumupunta sa ilang na lugar, do'y nananalangin. Makatapos, saka po niya ipagpapatuloy ito. Pero kung tutusin po natin, si Jesus bilang Diyos, kaya naman po niya ang lahat. Hindi niya kaya kailangan pa ng ibang tao. He can do things on His own bilang Kristo, bilang anak ng Diyos. Pero anong kanyang ginawa? Mas pinili po niyang makisalamuha sa tao, makipagtulungan sa tao sa pagganap niya ng kanyang napakalagang misyon.
At bawat isang tinawag po niya ay naging bahagi ng napakahalaga niyang gawain sa lupa. Hindi po perpekto ang pagkatao ng mga apostoles, pero lahat po ay tinawag niya para sa Kanya. Hindi po tinawag ng Diyos ang mga mararapat. He did not call the qualified, pero minarapat po niya ang Kanyang mga tinawag. He qualified those He called. Kung ako po ang tatanungin, paano ba ako tinawag? O bakit ako tinawag? Hindi ko na rin po sigurado ang aking sagot. Pero kung kailan, tandang-tanda ko po yun eh. Ito po yung World Youth Day 1995. Kaya ang tawag ko po sa aking sarili at ang aking bukasyon ay World Youth Day Baby. Nung nasa Luneta po kami, kasama ngayon po ay Santo Papa John Paul II, challenge po niya kaming lahat na naroroon sa Luneta. Hindi lang libo-libo, kundi milyon pa. At nakarating pa ang hamon nito sa ibang bahagi ng mundo. To go to the world's farthest corners and tell the world of His love. So yun po. Pagkatapos po nun, ako'y third year or second year college, hindi na po ako napakali. Kasi sinabi ko, paano ko sasagutin yung panawagang iyon at hamon sa amin na ipakilala si Kristo at ang Kanyang pag-ibig sa ibang tao, sa iba't ibang lugar. Pagtatanungin naman po ako, paano ako tinawag? Kasi ito po ay saan o kailan. Lagi ko pong kinukwento na isang araw, ako po'y natutulog at doon po sa bintana ay may kung anong liwanag na dumampi sa aking pisngi. Hindi po totoo yun. Biro lang po yun. Kasi wala pong ganong event ng pagtawag. Ako rin po hindi ko nire-romanticize kung paano ako tinawag ng Diyos. Kasi kung titingnan po natin, ganon ang nangyari kay San Pablo. Yun po yung aming sa spirituality na siya po ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng boses. At siya po ay nahulog sa kanyang kinasasakyang kabayo. Madalas po sa pagtawag sa atin ng Diyos, para po bigyan ng mahalagang gawain, ay nababago po ang ating buhay. Pero hindi po natin hinahanap na paano ba ito? Meron bang malaking pasabog ang Diyos? Saka ako sasabihin na, ay, tinawag niya ako. Kasi ang Diyos po, maaari tayong puntahan kung nasaan man tayo ngayon. Kasi minsan sinasabi natin, di ba, Lord, ayusin ko muna yung pamilya ko. Lord, ayusin ko muna yung buhay ko bago ako tumugon sa iyo at sa tawag mo. Kung ako po'y tatanungin ninyo, ako po'y adult vocation sa Society of St. Paul. Ako po'y nagtrabaho muna ng mahigit sa 12 taon sa telebisyon. Nanggaling po ako sa iba-ibang stasyon. Naabutan ko po yung TV5, Channel 13, Vintage TV. Bago po ako ay nag-practicum sa ABS-CBN at kalaunan nagtrabaho sa GMA7. Doon po, matapos ang 12 taon bilang direktor at producer, ako po'y tinawag ng Diyos. Kung kailan po ako'y nasa kalagitnaan ng aking karir, nasa kainitan po. Doon po ako tinawag, wala naman akong ibang ginawa kundi ang tumugon. At yung pagtugon po na yun ay hindi naging madali. Kung titingnan po natin yung mga naging buhay ng mga apostoles sa sumunod kay Jesus, tinalikuran ng kanilang mga gawain, tinalikuran ng kanilang pamilya, walang kasanayang bitbit na gagamitin nila ng sigurado kasi hindi naman nila alam kung paano sila matututo ng pagsunod kay Kristo. Tanging alam na lang nila sila ay pinag-isa. They were one with Christ. Galing sa iba't ibang lugar, iba't ibang pamilya, iba't ibang kasanayan, pero naging isa para tumulong maging katuwang ni Kristo. Kagaya po sa ating pamilya, iba't iba rin po ang ating kasanayan. Sa ating parokya, ganun din po. Pero lahat naman tayo ay tinawag na maglingkod. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng sign o senyales, ito na po iyon. Ang senyales na ito ay ang pagtawag sa inyo ng Panginoon. Tatawagin niya kayo kung kailan kayo hindi handa. Pero anong dapat lang ihanda ay ang puso.
puso na bukas para sa Panginoon, puso na bukas sa paglilingkod sa ibang tao. Mga kapanalig, patuloy po nating idinadalangin ang inyong mga intensyon sa Santa Misang ito, lalo na po sa tunay na kagalingan ng inyong mga kamag-anak at kayo na po mismo. Amen. Bilang banal na bayan na tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipalaganap ang mabuting balita ng kanyang paghahari, ilog natin ang ating mga pangangailangan sa Ama na nag-aaruga sa atin. Habang ating pinapanalangin, Diyos, na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga tinawag sa simbahan na mamuno sa bayan ng Diyos, naway magkaroon ng tapang na ipalaganap ang Ebanghelyo ni Heso Kristo saan mang sulok ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan nila ang kaliwanagan at buong kaloobang tumugon sa paanyaya ng Diyos na makasama niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga kabataan, naway marinig at makilala nila ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang ating mga mahal na yumao, naway makapahinga sa kapayapaan ni Kristo sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Diyos sa masalangit, tinawag mo kami mula sa mga ordinaryong pagkakataon sa aming buhay. Hayaan mo na bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas na bigkasin. Panginoon, narito ako upang sundin ang kalooban mo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing pinagdiriwang ang laala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagabag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa, Hosana, Hosana, sa kaita. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago na pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, kinuha niya, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayo magsalusalo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo, tanang kaparian, mga relihiyoso at mga misyonero. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayun din lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose ang banal na esposo, kaisa ng mga apostol, si San Pablo at lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at San Carlo Acutis na namuhay dito sa daigdig ng kaduglugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa irarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili naman nakagagali na utos ni Kristo Jesus na ating Diyos, ating idalangin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan ng pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming mga nagpinagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para sa aming pagbuklurin at magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang ating mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matitinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo makipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sanla ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay ng kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyo bilang banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Documento, novo ceda,
sila ng tinapay mula sa langit. Naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos, sa ilalim ng kamanghamanghang sakramento na iniwan mo sa amin, ang alaala na iyong mahirap at sakit, ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo na iyong katawan ng dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang malulhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.